of heaven. You conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dare say you free them, awaken the light. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon. Nandito na naman po tayo upang magsama-sama at sumamba sa Panginoon. Tunay nga po, hindi kumpleto ang ating linggo kung wala ang pagsamba sa Panginoon. Amen? Amen. So, kung wala pang mga kapamilya, wala pang kaibigan, wala pang mahal sa buhay, hatakin natin sila ngayon. Diba? Hatakin nila at sama-sama tayo sumamba sa Panginoon natin. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa oportunidad na binigay mo upang kami po ay sumamba sa iyo. We thank you so much for your goodness and your kindness to us and our families. Lord, truly it's a privilege to come to you, to worship you, O Lord God. And may that just cleanse our hearts tonight. Lord, forgive us of our sin, and as we come to you to worship, let our worship be acceptable to you. Lord, help us to understand your word. Let the Holy Spirit move within our midst, O Lord God, and let your servant be hidden behind the cross of Jesus, that only Jesus will be lifted up today. We thank you, O Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Alam mo, importante yung pagsamba eh. Sabi nila maraming paraan ng pagsamba. Yung pag-awit, panalangin, lahat yan paraan ng pagsamba. Diba? Pero pag tinanong kita, paano ba sumamba? Paano ka ba sumasamba sa Panginoon? Or ano ang concept natin ng pagsamba sa Panginoon? Ang unang-unang papasok sa isip natin ay yung lugar. Diba? Lugar panambahan. Sa ating mga Pilipino, tawag natin simbahan. Of course, the church is us. Tayo ang church. Tao ang church. It's the body of Christ. Pero for the lack of a better word, ang tawag natin sa isang lugar or isang multipurpose hall or worship hall ay simbahan. Ayun. Yung simbahan na to, ang unang-unang pumapasok sa isip natin pag sinabi natin pagsamba. Diba? At pag sinabi mong pagsamba, kailangan sa isip natin merong praise and worship. Kulang ang pagsamba pag walang kantahan, walang worship leader sa harap. Kulang. Dapat merong ganon. Merong worship leader, may praise and worship, tapos may preaching, syempre. Tapos, kailangan may mga kompletong elemento ng worship kasama yung announcements, etc. Yun ang mentalidad natin pag sinabi nating worship. Which reminds me of an old story about a church in England. Diba? Siguro sa lahat tayo kilala natin si Matt Redman. He's a very famous praise and worship singer. He's also a worship leader. Ang naalala natin palagi yung kanta niyang Heart of Worship. If you know the song, you know what I'm driving at. Diba?
He belongs to a very, very progressive church. Maraming umaattend. Usually, young crowd, young adults, teenagers, yun ang umaattend ng church. Bakit? Kasi napaka-dynamic ng singing. Sobrang praise and worship nila talagang matindi. Matindi. And the pastor of that church noticed that. Sabi niya mali. May kulang. So what he did was, he removed the instruments, he removed the music, just a cappella singing. Wala yung dati, wala yung lights, wala yung mga musical instruments, wala. Noong una nagulat sila, natakot yung iba. Parang kulang. But what the pastor was trying to drive at is, hindi yun yung talagang core o puso ng pagsamba. Hindi yun. As the song goes, when the music fades, moments slipped away. Diba? Pag wala na yung kanta, wala na yung instruments, wala na yung palakpakan, wala na yung sigawan, ano yung matitira? It's the heart of worship. It's always been about our heart when it comes to worship. So ang tanong ko sa'yo, kumusta ang puso mo pagdating sa pagsamba? Diba? Kumusta? How is your heart when it comes to worship? Basahin natin kung anong sinasabi ng Panginoon, kung ano yung paraan ng pagsamba, ano yung tunay na pagsamba. Diba? We'll be reading from Luke chapter 7 verse 36 to 50. Ano sabi diyan? Now one of the Pharisees was requesting him, referring to Jesus, to dine with him, and he entered the Pharisee's house and reclined at the table. And there was a woman in the city who was a sinner, and when she learned that he was reclining at the table in the Pharisee's house, she brought an alabaster vial of perfume. And standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and kept wiping them with the hair of her head and kissing his feet and anointing them with the perfume. Now when the Pharisee who invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would have known who and what sort of person this woman is who is touching him, that she is a sinner. And Jesus answered him, Simon, I have something to say to you. And he replied, say it, teacher. A moneylender had two debtors. One owed 500 denarii, and the other 50 denarii. When they were unable to repay, he graciously forgave them both. So which of them will love him more? Simon answered and said, I suppose the one whom he forgave more. And he said to him, you have judged correctly. Turning toward the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered your house, you gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but she since the time I came in has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with perfume. For this reason I say to you, her sins, which are many, have been forgiven, for she loved much. But he who is forgiven little, loves little. Then he said to her, your sins have been forgiven. Those who were reclining at the table with him began to say to themselves, who is this man who even forgives sin?
And he said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." May the Lord bless the reading of His Word. Ano ba ang worship? The Bible Dictionary defines worship as to adore, to pay divine honors to reverence with supreme respect and veneration, to honor with extravagant love and extreme submission. Yun ang biblical definition ng worship. But you can surmise defining worship as our response to God. Worship is how we respond to God. Hindi tayo pare-pareho ng response sa Panginoon. Di ba? May pagkakapareho pero may subtle differences. It's how we respond individually or as a community, as a church. We respond for who He is and what He has done for us. It is an expression of the things we say, think, or do. So in short, worship is based on how we know God, our knowledge of God, and how we respond to Him because of that knowledge. Ang sabi dun sa binasa natin, for what He has done for us, for what He is. So ibig sabihin, nakabase yan kung gaano kalalim yung kaalaman mo sa Panginoon at yung experience mo tungkol sa Panginoon. Mas mababaw yung pagkakakilala mo sa Panginoon, mas mababaw yung experience mo sa Panginoon, mas mababaw ang pagsamba natin. Di po ba? Why? Because when it comes to worship, the heart of the matter is really the matter of the heart. Diba? Ang pagsamba ay isang expression ng personal mong relasyon sa Panginoon. It is a personal thing. Worship o pagsamba ay personal na experience natin yan. At ang tinitignan niyan, katulad dun sa kanta na Heart of Worship, ay ang puso. Ang puso mo. So, sa oras na to, habang pinapanood mo itong recording na to, habang pinapanood mo itong kasama nating sumasamba tayo rito, kumusta ang puso mo? Between you and God, how is your heart? Tanungin natin yung sarili natin. Pero sumandali, balikan natin yung storya. Ano ba yung storya? Diba? Recap natin yung storya. Si Kristo po ay inimbitahan ng mga Pariseo. Okay. Bear in mind, walang Pariseo, bukod siguro kay Nicodemus sa John chapter 3. Walang Pariseo na mag-iimbita kay Kristo na walang dahilan. They don't like Jesus. Kung babasahin mo yung chapter na to, yung buo, makikita mo na hindi nila nagustuhan yung ginagawa ni Kristo na pumupunta siya sa bahay ng mga makasalanan, katulad ng mga tax collectors. No? Pumupunta siya doon, nakikikain, nakikiinom, nakikisaya. Ayaw nila yun. So, maaaring itong imbitasyon na to ay isang paraan it's a trap or it's actually a test. Diba? So, hindi maganda ang motibo ng mga Pariseo nung inimbitahan siya. So, inimbitahan siya, at dumating siya, the Bible says he reclined. Ibig sabihin po kasi nito, na nung mga panahon na yon, kung sa kultura nila, hindi sila kumakain na nakaupo sa harapan ng lamesa. Hindi. Ang mga lamesa po, kung meron man, during that time, ay parang dulang, mababa. So, pwede kang humiga sa gilid, habang kumakain. Yun po ang kultura doon, mga nakaside, di ba? Tapos kumakain sila. Tapos, merong isang babae, ang description ng Biblia sa kanya ay isang makasalanang babae. Hindi po sinabi kung anong kasalanan niya. Wala pong binibigay na kasalanan. Pero she was identified as a sinner. Nabalitaan itong babae na to na nandudun si Kristo. So pumunta siya. At nung nakita niya si Kristo, siya po ay tumangis. Umiyak siya. Nabasa yung paa ni Kristo ng iyak niya at
pinupunasan niya ng sarili niyang buhok. Nilagyan niya ng pabango. It's a very expensive perfume. Binuhusan niya ng pabango ang paa ni Kristo. Sabi ng mga Pariseo, kung tunay na propeta, itong guro na ito, alam niya na ang babae na humahawak sa kanya ngayon ay isang makasalanan. We have to understand that in the culture during that time, una, hindi po nakikipag-usap ang babae sa lalaki sa mga gatherings na ganito. Hindi po. Lalo na pag Pariseo. You know. Sadly, medyo mababa po ang estado ng mga kababaihan sa kultura ng mga panahon. More so, mababa ang tingin nila kasi hindi lang siya babae, siya po ay makasalanan. Alam ni Kristo yung iniisip nung Pariseo, ang pangalan niya ay Simon. Kaya sinabi niya kay Simon, Simon, meron akong gustong sabihin sa'yo. So, ibinigay ni Kristo yung storya tungkol sa isang nagpapautang. Kaway-kaway yung mga nagpapautang dyan. Yung mga nagpapautang, meron siyang pinautang na 50 denarya at 500 denarya. Parehong hindi makabayad yung dalawang taong ito doon sa taong nagpautang sa kanila. Pero sa halip na ipakulong sila, ang ginawa ay pinatawad sila. Tinanong niya yung Pariseo, sino dun sa dalawa ang mas mamahalin yung nagpautang? Ang sabi ng Pariseo, ang sabi ni Simon, syempre yung pinautang na mas malaki. Doon pa lang maiintindihan na natin. Diba? Pagkatapos nun ang sabi ni Kristo dun sa babae, pinatawad siya sa kanyang kasalanan. Diba? Your sins have been forgiven. Mga kapatid, may mga specific characters po dito sa storya na to. Yung mga karakter na maaari tayong makarelate kung sino tayo. Una, yung babae. Ikaw ba yung babae? Yung makasalanang babae dun sa story. Diba? Na nung nalaman niya nandun si Kristo, siya po ay tumangis. Pag sinabi mong tumangis, hindi yan umiyak lang eh. As in weeping. Bumabaha ng iyak at pinupunasan ang paa ni Kristo at nag-alay ng pabango sa kanyang paa niya. Ikaw ba ang unrighteous woman o ikaw yung self-righteous Pharisee na ang tingin niya dun sa babae ay mababa at isang makasalanan? Diba? Pero nandoon ang ating tagapagligtas, our Savior. From verse 40 to 49, inilahad doon yung storya na inulit ko sa inyo kanina, kung paano merong dalawang nangutang na pinatawad. Mga kapatid, yung babae ay nagtiwala kay Kristo. Na-identify niya na si Kristo ang kanyang Panginoon, ang kanyang tagapagligtas, at siya lamang ang pwedeng magligtas sa kanyang mga kasalanan. Yung babae ay hindi pinatawad dahil dun sa ginawa niya. Don't get me wrong. Hindi pinatawad yung babae dahil nag-alay siya or pinunasan niya yung luha sa paa ni Kristo. Hindi po. Minahal niya si Kristo dahil siya'y napatawad. Anong sequence po nito? Papasok pa lang yung babae, nagsisisi na siya ng kasalanan niya. Bakit? Hindi ka iiyak ng ganon. Kung hindi mo alam kung ano yung kasalanan mo. Alam niya na si Kristo ang tagapagligtas niya. Tanggap niya. Nananampalataya siya dun sa Panginoon na yon. Kaya niya ginawa yon. Nakita yung sequence? Di ba? Nagsisi, tumanggap, kaya niya ginawa yon. Minahal niya si Kristo. Diba? Minahal niya si Kristo dahil pinatawad siya. Alam niyo po, hindi po pwedeng itago
yung pananampalataya natin. Hindi. Katulad ng babaeng yon, yung pananampalataya po niya ay lumabas sa paanong paraan, sa kanyang pagtangis, sa kanyang pagpunas sa paa ni Kristo, at pag-alay ng napakamahal na pabango. Ang tunay na pananampalataya po ay lumalabas sa pag-ibig at pagsamba. Pag-ibig at pagsamba ay produkto ng pananampalataya. At kaya tayo nananampalataya dahil nakikilala natin ang Panginoon. Hindi ka magmamahal at hindi ka sasamba sa isang taong hindi mo kilala. At through faith, nakikilala natin ang Panginoon. Hindi mo, for example, you as a Christian, hindi mo naman tatanggapin si Kristo sa puso mo eh. Diba? Kung hindi mo siya nakilala. May nagpakilala sa'yo through His Word. At hindi mo makikilala ng malalim ang Panginoon sa experience lang. It helps. Pero kasama po yung kaalaman ng kanyang salita. This great awareness of Christ and forgiveness led her to a deeper and more meaningful form of worship. Yung lalim po ng pagkakakilala niya sa Panginoon. Yung personal na experience niya sa Panginoon. Ang nagbigay ng mas malalim at makabuluhang pagsamba sa Panginoon. Kung titignan po natin, makikita natin na yung babae po, yung makasalanang babae na tinutukoy ko, nagsimula sa pagpapakumbaba. Hindi ka luluhod sa harapan ni Kristo at tatangis kung hindi ka nagpapakumbaba. Hindi po tayo pwedeng sumamba ng walang pagpapakumbaba. Dahil ang pagsamba ay pagpapailalim sa isang mas makapangyarihang nilalang. Forgive me for using the word nilalang. No, ang Diyos po ay hindi nilalang. Kailangan po ng pagpapakumbaba sa pagsamba. At dun sa pagpapakumbaba na yon, may kaalaman kung sino yung sinasamba mo. Yung kaalaman na yon ang magpupursigi sa'yo para pumunta. Yung babae pong yon, hindi siya dapat nandoon, bawal siya doon. Puro kalalakihan yon at puro pariseyo yun nandoon. Pwede siyang supilin doon, ipahuli, ipakulong. Pero dahil sa kagustuhan niya na napuntahan si Kristo, sambahin si Kristo, alam niyo po, ang tunay na pagsamba ay magpupursige sa iyo para pumunta ka at sumamba kay Kristo. Kaya minsan tinatanong ko ang sarili ko eh. Yung mga uma-absent sa church, yung mga nalilate sa church, yung mga late na, manood, recording na lang nila, nalilate pa. Meron bang eagerness man lang, di ba? Ganun ba kababaw ang pagkakakilala natin sa Panginoon? Tanungin natin ang sarili natin. Kung tunay natin kilala ang Panginoon, hindi ka magpapalate eh. Hindi. Maghahanda ka para sumamba. Magpupursigi ka para sumamba. You will be driven with eagerness just to go to Jesus, just to be there. At yung eagerness na yon, lalabas yun. It will be made manifest in adoration, in adoring Jesus. Yung babae, anong ginawa niya? Umiyak siya. Iniyakan niya yung paa ni Kristo. Nabasa yun ng luha niya at pinunasan ng sarili niyang buhok. Hindi lang yun. Nag-alay pa siya. Alam niyo, ilang beses natin sinasabi to. Ang pag-ibig po is a verb. Love is a verb. It will result to action.
Ang tunay na pag-ibig, may aksyon. Adoration is love. Kung tunay natin mahal ang Panginoon, magbibigay tayo sa Kanya. Hindi lang pera pinag-uusapan natin dito, oras, panahon, effort, lahat ibibigay mo sa Kanya. Yung babae hindi naman nagbigay ng pera kagad yun eh. Ang binigay niya, alam mo kung ano? Pinakita niya kung gaano niya kamahal si Kristo dun sa pagtangis niya, pinupunasan niya yung paa. Effort yun. Sobrang effort yun para sa Kanya. Nag-effort na ba tayo para kay Lord? Yung kahihiyan lang na nandudun siya, effort yun eh. Diba? Pero gusto niyang ipakita sa tao kung gaano niya kamahal si Kristo. In public. At syempre yung expensive na pabango. Mga kapatid, anong mahal na bagay na ba ang inalay mo sa Panginoon? Alam niyo, pag nag-o-offering nga tayo ang ugali ng Panginoon, anong tao, bubuksan niya yung wallet niya, titignan niya kung ano yung pinakamaliit na papel doon. Kaya usually, pag tinignan mo yung offering plate, kadalasan dyan kulay orange. 20. Diba? May ibang kulay doon. May asul, may light blue, may dilaw, may pula, pero ang ilalagay niya yung orange. Ay, grabe. Minsan nga, ang ilalagay pa niya yung bakal eh. Hindi niya bubuksan yung wallet niya. Buksan niya coin purse. O kaya kung ano yung nasa bulsa niya. Diba? Nasa ng adoration dun? Nasa ng adoration? I don't understand that. Nasa ng adoration? It's very difficult to understand when we say we love God but we don't give. No, we don't. Kung sabihin mahal mo ang Panginoon, if you don't give to God, don't tell me that you love God. No. Kasi hindi naman palakihan ang bigayan. Sa totoo lang, hindi palakihan. Maaaring nagbibiro ako na kulay orange palagi yung iniiwan. Pero kung yun lang ang talagang pera mo, ang laki ng binigay mo. Naintindihan niyo ako? Pero kung hindi yun ang tamang ibigay mo, ninanakawan mo ang Panginoon. It's between you and God. Yung mga bata, yung maliliit na bata sa Christ Church natin, di ba? Sa children's church natin, pag nag-offering yung mga yan, piso, 2 piso, wala naman talagang pera yung mga bata yan eh. But they gave kung ano yung nasa bulsa nila. Di ba? Yung iba doon, yun lang ang nasa bulsa nila. At natatandaan ko, meron doon sa mga batang yun, naglalakad pa uwi galing sa church. Bakit? Binigay na nila yung huling laman ng bulsa nila. Mas malaki pa yung binigay ng bata. That's how they love God. That's how they love Jesus. Mas puro, minsan yung mga bata, mas puro yung pagmamahal nila kay Kristo. At dahil sa pagmamahal na yon, it leads to repentance. Pinagsisihan ba natin yung mga kasalanan natin? Nagsisi ba tayo? Or we keep on rationalizing, we keep on justifying kung ano yung ginagawa natin. Karapatan ko to. Di ba? Karapatan ko to. Kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ko, sa wall ko sa Facebook, okay lang yon. Di ba? Kahit nakakapanakit ka na. Kaya ko siya sinabihan ng ganun, o kaya ko ginawa yon kasi mali siya. Pero nakapanakit ka. Wala yung repentance. Alam mo, kaibigan, pag nagpakumbaba tayo sa Panginoon at nagpursige at ipakita ang ating pagmamahal sa Kanya, nagsisi, yung pagpapasalamat natin sa Panginoon ay mas malalim. Nagbubunga ng mas malalim na pagsamba.
kapatid, mahal ba natin talaga ang Panginoon? Dahil sa pagsamba, ang tinitignan dyan puso. Puso. We do not deserve what God has given us. Ano yung binigay ng Panginoon? Kapatawaran. Tanungin niya natin sa sarili natin. In all honesty, this woman was forgiven of her sins. Pinatawad siya. Sabi sa kanya ng Panginoon, your sins has been forgiven. Has been. Papasok pa lang siya. Kaibigan, gaano karaming kasalanan ba ang pinatawad sa atin ng Panginoon? Ako, in all honesty, pag naaalala ko yung mga kasalanan ko simula pagkabata, nahihiya ako sa Panginoon. I don't deserve that forgiveness. Basura po ako. Basura. But I cannot understand the depth of God's love that He forgave me of my sins. And that forgiveness brought about much love for the Lord. Kung naiintindihan natin kung gaano kalaki yung kapatawaran na binigay sa atin ng Panginoon sa lalim at dami ng mga kasalanan natin, tayo po ay magpapakumbaba sa Kanyang harapan. At kung ikaw ay nakikinig ngayon, you're listening right now, this is what God is telling you. Your sins have been forgiven. Nung namatay po si Kristo sa krus ng Kalbaryo, pinag-aralan natin to this several Sundays, nagbunga po ng kapatawaran ng kasalanan natin. Pinatawad na tayo ng Panginoon dahil binayaran niya na yung kasalanan natin. He is offering you forgiveness. Now, the question here is this. If God has given you a pardon or forgiveness, you are left with a choice. Tatanggapin mo ba yung kapatawaran na yun? O hindi? Lalapit ka ba para tanggapin yung kapatawaran ngayon? Kung nakikinig ka ngayon, at dala-dala mo sa puso mo yung bigat ng kasalanan, kaibigan, pinatawad ka na ni Kristo. It doesn't matter kung anong kasalanan yan. It doesn't matter kung gaano kalaki o gaano kabigat. It doesn't matter. The point there is, pinatawad ka na niya. And the Bible says, only thing you have to do is accept Him. Accept that forgiveness. Accept Him as your Lord and Savior. Alam mo, kaibigan, gusto kang makasama ng Panginoon panghabang panahon in heaven. Gusto niya, nabigyan ka ng kasiguraduhan na pag namatay ka ngayon, makakasama niya sa langit at hindi ka mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan natin. Hindi. Kaya kanya pinapatawad. Now it's up to you to accept the Savior, Jesus Christ. To accept the forgiveness He is offering. And be reconciled with God. And be with Him in all eternity in heaven. Wala kang ibang gagawin. Hindi mo kailangan magpalit ng reliyon. Hindi mo kailangan gumawa ng mabuti. Hindi. Ang kailangan mo lang gawin ay lumapit sa Kanya. Katulad ng babae, dun sa binasa natin. Lumapit, nagpakumbaba in her heart, aminado, nagsisi ng kanyang kasalanan at tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun lang. Kaibigan, para doon sa mga nakakaalala nito, di ba nasa gilid ng simbahan natin ito dati? Worship is a response to a relationship
we do not deserve. Ulitin ko. Worship is a response to a relationship we do not deserve. Mga kapatid, ang pagsamba ay ang ating response o reaksyon natin sa ating Panginoon na tumubos ng ating kasalanan. Hindi tayo karapat-dapat Hindi tayo karapat-dapat dun. Yung kapatawaran na yun, hindi tayo karapat-dapat. Pero kung paano ka mag-respond sa Panginoon, kung paano mo i-express yung pagmamahal mo sa Kanya, yon ang uri ng pagsamba na ibinibigay mo sa Kanya. Kaibigan, why do you worship God? Why? Dahil ba mahal mo siya? At kung mahal mo siya, paano mo ini-express? Late pumunta na church, late sumamba, di nagbibigay ng offering niya. Mahaba yung listahan Hindi lang yun. But God knows your heart. God knows your heart. It's between you and God. How you worship God, how you express your worship to God, it's between you and God. He knows the truth. And right now, as you're listening right now, kumusta ang puso mo? How do you respond to God? Hindi maitatanggi ng ikinikilos mo towards God yung lalim ng pagmamahal mo sa Kanya o yung lalim ng pagkakakilala mo sa Kanya. Ang isang mababaw na reaksyon, ang isang mababaw o kulang na pagsamba ay dahil sa mababaw at kulang na pagkakakilala sa Panginoon. Mga kaibigan, pinako si Kristo sa krus para tapusin tayo. That is the biggest proof of how God loves us. Pinatawad tayo sa mga kasalanan natin na we do not deserve. Mas malalim, mas malaking kasalanan, mas malaking pagmamahal dapat ang pinibigay natin sa Panginoon. Before we pray, tanongin natin yung sarili natin. Sinamba ba natin na maayos ang Panginoon? Are we expressing love, true love, when we worship God? Or we're just going through the motion? Sige na, umattend ka na lang para matapos na. Sige na, mag-abot ka na lang para matapos na. Ganun ba tayo? Tanangin natin yung sarili natin. Tunay nga ba na sumasamba tayo sa Panginoon? Dahil kung hindi, I'm telling you right now, repent. Repent. Magsisi ka. Humarap ka sa Panginoon ngayon at sabihin mo, Panginoon, nagsisisi ako. Hindi ako sumasamba ng maayos Mga kapatid, if you're worshiping God properly, then praise God. If not, I think this is the moment, this is the time that you will ask forgiveness from God. Manalangin po tayo. Panginoon, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Panginoon, tunay nga po na nagkulang kami sa pagsamba sa iyo. Nagkulang kami kasi hindi ka namin kinalala na mas malalim. Nagkulang kami kasi hindi namin binabasa ang iyong salita. Hindi kami nakikinig ng iyong salita. At hindi kami nagbabasa ng iyong salita. Panginoon, hindi kami nag-i-exert ng effort para kilalanin ka. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami dahil hindi kami nagbibigay ng tamang oras para sambahin ka.
Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Humihingi kami ng tawad sa iyo. At dinadalangin namin, nagabayan niyo po kami para tunay nga po na makilala ka. Oras para kilalanin ka sa iyong salita. At panahon para ibigay ang tamang pagsamba sa iyo. Panginoon ko, patawarin mo po kami. And Lord, I lift to you your church. I pray that you would listen to your people. Forgive us, dear Father. Forgive us of our sins. And help us to remember, Lord, how much you love us, how much you cared for us and blessed us and provided for us, that we should love you back more, and express all of this in worshiping you. Heavenly Father, forgive us. And all these things, O Lord God, we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen. And amen. Yeah, I love this. Worship is a response to a relationship we do not deserve. Again, we do not deserve forgiveness. We do not deserve God's love. But instead, God remained faithful and loved us so much. That is enough reason for us to love Him and to worship Him from the heart. Muli, mga kapatid, huwag natin kalimutan kung gaano kalaki ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. At kahit dumadaan tayo sa napakahirap na panahon, katulad nitong pandemyang ito, tandaan po natin, mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Dahil ganun kalaki ang pagmamahal natin ng Panginoon sa atin. Kaya dapat lang nasuklian natin ang tamang pagsamba at pagmamahal ng ating Diyos. Muli, ito po si Pastor Z. Almuete ng Praise Church in behalf of my family. Bumabati po sa inyo ng isang napakagandang linggo at naway dalhin po natin ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, kapatid, kapamilya, kaibigan. Ingat po ulit. Ingat po tayo. Ang COVID po, hindi po nawawala. Nandiyan yan. Baka mainstay na nga yan. So, kung may oportunidad po kayo magpabakuna na po kayo. Pero higit pa, mag-ingat po tayo sa paglabas. Kung hindi naman kailangan lumabas, huwag na tayong lumabas. Ingat po tayo. Iligtas po natin ang sarili natin sa kamatayan. Okay? Ingat po lahat. Have a blessed Sunday. God bless.